Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 113. Lumang Tipan, Joshua 3, Joshua 4, Joshua 5:1-12. Maagang bumangon si Josue, at umalis sila mula sa Sittim. Dumating sila sa Jordan, siya at ang lahat ng bayan ng Israel, at nagkampo sila roon bago sila tumawid. Pagkaraan ng 3 araw, naglibot ang mga opisyales sa gitna ng kampo, inutusan nila ang mga tao, kapag nakita ninyo ang kaba ng tipan ni Yahweh na inyong Diyos, at ang mga Levitang paring binubuhat ito, dapat kayong umalis sa lugar na ito at sundan iyon. Dapat may pagitan ito ng 2,000 cubit sa inyo. Huwag kayong lalapit dito, para makita ninyo kung alin ang daraanan, dahil hindi pa ninyo dinaanan ang daang ito dati. Sinabi ni Josue sa mga tao, ihandog ang inyong mga sarili kay Yahweh bukas, dahil gagawa si Yahweh ng mga kababalaghan sa inyo. Pagkatapos sinabi ni Josue sa mga pari, buhatin ang kaba ng tipan, at dumaan sa harapan ng mga tao. Kaya binuhat nila ang kaba ng tipan at pumunta sa harapan ng mga tao. Sinabi ni Yahweh kay Josue, sa araw na ito gagawin kitang dakila sa mga mata ng buong Israel. Malalaman nila na gaya ng ako ay kasama ni Moises, ako ay makakasama mo. Utusan mo ang mga pari na nagdala ng kaba ng tipan, kapag nakarating na kayo sa gilid ng tubig ng Jordan, dapat muna kayong huminto sa ilog Jordan. Pagkatapos sinabi ni Josue sa mga Israelita, pumarito kayo, at pakinggan ang mga salita ni Yahweh na inyong Diyos. Sa pamamagitan nito malalaman ninyo na kasama ninyo ang buhay na Diyos at paaalisin mula sa inyong harapan ang mga Kananeo, ang mga Heteo, ang mga Havita, ang mga Perezeo, ang mga Gergesea, ang mga Amoaryo, at ang mga Jebuso. Tingnan ninyo, ang kaba ng tipan ng Panginoon ng buong mundo ay mauunang itatawid sa inyo sa Jordan. Ngayon pumili ng 12 kalalakihan mula sa mga lipi ng Israel, isang lalaki sa bawat isa. Kapag nakaapak na sa tubig ng Jordan ang mga talampakan ng mga paring may dala ng kaba ng tipan ni Yahweh, ang Panginoon ng buong mundo, mahahati ang tubig ng Jordan, at kahit na ang daloy ng tubig na salungat sa agos ay hihinto sa pagdaloy at mananatili sila sa isang tambakan. Kaya nang umalis ang mga tao para tumawid sa Jordan, ang mga pari na may dala ng kaba ng tipan ay pinangunahan ang bayan. Sa sandaling sumapit na sa Jordan ang may dala ng kaban, at ang paa ng mga iyon na may dala ng kaban ay lumubog sa gilid ng tubig, ngayon umaapaw ang Jordan sa lahat ng pangpang sa buong panahon ng pag-ani. Ang daloy ng tubig na salungat sa agos ay nanatili sa isang tambakan. Tumigil sa pagdaloy ang tubig mula sa malalayong lugar. Tumigil sa pagdaloy ang tubig mula sa Adam, ang lungsod na nasa tabi ng Zertan, pababa sa karagatan ng Negeb, ang dagat na asin. At tumawid ang mga tao malapit sa Jericho. Nakatayo sa tuyong lupa sa gitna ng Jordan ang mga paring nagbuhat ng kaba ng tipan ni Yahweh hanggang nakatawid na ang lahat ng bayan ng Israel sa tuyong lupa. Nang nakatawid ang lahat ng mga tao sa Jordan, sinabi ni Yahweh kay Josue, pumili ng 12 lalaki para sa inyong mga sarili mula sa inyong bayan, isang lalaki mula sa bawat lipi. Ibigay sa kanila ang kautosang ito, kumuha ng 12 bato mula sa gitna ng Jordan kung saan nakatayo ang mga pari sa tuyong lupa, at dalhin ninyo ang mga iyon at ailapag ang mga iyon sa lugar kung saan kayo ngayon magpapalipas ng gabi. Pagkatapos tinawag ni Josue ang 12 lalaki na kanyang pinili mula sa mga lipi ng Israel, isa sa bawat lipi. Sinabi ni Josue sa kanila, pumunta sa kalagitnaan ng Jordan sa unahan ng kaba ni Yahweh inyong Diyos, bawat isa sa inyong na may isang bato sa kanyang balikat, 12 bato, itayong katulad ng bilang ng mga lipi ng bayan ng Israel. Magiging isa itong palatandaan sa inyong kalagitnaan para sa inyo kapag nagtanong ang inyong mga anak sa mga darating na mga araw, ano ang kahulugan ng mga batong ito sa inyo? Kaya sasabihin ninyo sa kanila, nahati ang tubig ng Jordan sa harap ng kaba ng tipan ni Yahweh. Nang makatawid ito sa Jordan, nahati ang tubig ng Jordan. Kaya ang mga batong ito ay magiging isang alaala sa bayan ng Israel magpakailanman.
Ginawa ng bayan ng Israel gaya ng iniutos ni Josue, at namulo sila ng 12 bato mula sa kalagitnaan ng Jordan, gaya ng sinabi ni Yahweh kay Josue, inayos silang katulad ng bilang ng mga lipi ng bayan ng Israel. Binuhat nila ang mga ito sa lugar kung saan nagpalipas sila ng gabi at itinayo nila ang mga ito roon. Pagkatapos nagtayo si Josue ng 12 bato sa kalagitnaan ng Jordan, sa lugar kung saan ang mga paa ng mga pari na nagbuhat ng kaba ng tipan ay tumayo. At ang bantayog ay naroon hanggang sa araw na ito. Tumayo ang mga paring nagbuhat ng kaban sa kalagitnaan ng Jordan hanggang ang lahat ng iniutos ni Yahweh kay Josue para sabihin sa bayan ay masunod, ayon sa lahat ng iniutos ni Moises kay Josue. Nagmadali tumawid ang mga tao. Nang matapos na sa pagtawid ang lahat ng mga tao, ang kaba ni Yahweh at ang mga pari ay tumawid sa harap ng mga tao. Ang lipi ni Ruben, ang lipi ni Gad, at kalahating lipi ng Manases ay tumawid sa unahan ng bayan ng Israel na kahanay bilang isang hukbo, gaya ng sinabi ni Moises sa kanila. Humigit kumulang 40,000 kalalakihang nakahandang makipagdigma ay tumawid sa harap ni Yahweh, para sa labanan sa mga kapatagan ng Jericho. Sa araw na iyon ginawang dakila ni Yahweh si Josue sa mga paningin ng buong Israel. Pinarangalan nila siya, gaya ng pagparangal nila kay Moises, sa lahat ng kanyang mga araw. Pagkatapos nagsalita si Yahweh kay Josue. Utusan ng mga paring nagbubuhat ng kaba ng tipan ng mga kautusan na umahan mula sa Jordan. Kaya, inutusan ni Josue ang mga pari, umahan mula sa Jordan. Nang umahan ang mga paring nagbubuhat ng kaba ng tipan ni Yahweh mula sa kalagitnaan ng Jordan, at ang mga talampakan nila ay inahan sa tuyong lupa, tapos nanambalik ang mga tubig ng Jordan at umapaw sa mga pampang nito, gaya noong 4 na araw na ang nakakalipas. Umahan ng Jordan ang mga tao sa 10 araw ng unang buwan. Nanatili sila sa Gilgal, silangan ng Jericho. Ang 12 bato na kanilang kinuha sa Jordan, itinayo ni Josue sa Gilgal. Sinabi niya sa bayan ng Israel, kapag tinanong ng inyong mga kaapo-apuhan ang kanilang mga ama sa darating na mga panahon, ano ang mga batong ito? Sabihin sa inyong mga anak, dito ay kung saan panatawid ang Israel sa tuyong lupa sa Jordan. Pinatuyo ni Yahweh na inyong Diyos ang tubig sa Jordan para sa inyo, hanggang sa makatawid kayo, gaya ng ginawa ni Yahweh inyong Diyos sa dagat ng mga tambo, na kanyang tinuyo para sa atin hanggang tayo ay makatawid, para malaman ng lahat ng mga tao sa mundo na ang kamay ni Yahweh ay makapangyarihan, at paparangalan ninyo si Yahweh ang inyong Diyos magpakailanman. Pagkarinig ng lahat ng hari ng mga Amo-Aryo sa kanlurang dako ng Jordan, at lahat ng hari ng mga Kananeo, na nasa baybayin ng malaking dagat, na pinatuyo ni Yahweh ang tubig sa Jordan hanggang nakatawid ang bayan ng Israel, natunaw ang kanilang mga puso, at walang anumang espiritu sa kanila dahil sa mga Israelita. Sa panahong iyon sinabi ni Yahweh kay Josue, gumawa ka ng mga kutsilyo mula sa matigas na bato at tuliin minsan pa ang lahat ng lalaki ng Israel. Pagkatapos gumawa mismo si Josue ng mga kutsilyo mula sa matigas na bato at tinuli ang lahat ng lalaki ng Israel sa Gib'it Har-alat. At ito ang dahilan na tinuli sila ni Josue, lahat ng lalaking lumabas sa Ehipto, kasama ang lahat ng kalalakihang mandirigma, ay namatay sa ilang habang daan, pagkatapos nilang lumabas sa Ehipto. Kahit tinuli na ang lahat ng lalaking lumabas sa Ehipto, gayunman, walang batang lalaking ipinanganak sa ilang habang daang palabas ng Ehipto ay tinuli. Naglakbay ang bayan ng Israel sa loob ng 40 taon sa ilang hanggang ang lahat ng tao, iyon ay, lahat ng kalalakihang mandirigma na nakalabas sa Ehipto ay namatay, dahil hindi nila sinunod ang tinig ni Yahweh. Ipinangako ni Yahweh sa kanila na hindi niya sila hahayaang makita ang lupaing ipinangako niya sa kanilang mga ninuno na ibibigay sa amin, isang lupaing umaapaw ang gatas at pulot. Ang kanilang mga anak na inalagaan ni Yahweh kapalit nila na silang tinuli ni Josue, dahil hindi pa sila tinuli sa daan. Nang tinuli silang lahat, nanatili sila sa kampo kung saan sila naruroon hanggang gumaling sila. At sinabi ni Yahweh kay Josue, sa araw na ito inalis ko ang kahihiyan ng Ehipto mula sa inyo.
Kaya tinawag ang lugar na iyon sa pangalang Gilgal hanggang sa araw na ito. Nagkampo ang bayan ng Israel sa Gilgal. Ipinagdiwang nila ang Pasko sa ika-14 na araw ng buwan, sa gabi, sa mga kapatagan ng Jericho. At kinabukasan ng Pasko, sa araw mismong iyon, kinain nila ang ilan sa bunga ng lupain, tinapay na walang lebadura, at inihaw na butil. Tumigil ang mana sa araw matapos nilang kainin ang bunga ng lupain. Wala nang mana para sa bayan ng Israel, pero kinain nila ang bunga ng lupain ng Canaan sa taong iyon. Bagong tipan. Luke 22:1-38. Ngayon, papalapit na ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, na tinatawag na Paskwa. Pinag-usapan ng mga punong pari at mga eskriba kung paano nila ipapapatay si Jesus, sapagkat natatakot sila sa mga tao. Pumasok si Satanas kay Judas Iscariote, isa sa 12. Nagpunta si Judas at nakipag-usap sa mga punong pari at mga kapitan tungkol sa kung paano niya may dadala si Jesus sa kanila. Nagalak sila, at nakipagkasundong bibigyan siya ng pera. Sumang-ayon siya, at naghanap ng pagkakataon upang madala niya si Jesus sa kanila malayo sa maraming mga tao. Dumating ang araw ng tinapay na walang pampaalsa, na kung saan kailangang ialay ang kordero ng Paskwa. Isinugo ni Jesus sina Pedro at Juan, at sinabi, "Pumunta kayo at maghanda ng hapunang pampaskwa upang ito ay ating kainin." Tinanong nila sa kanya, "Saan mo kami gustong gumawa ng mga paghahanda?" Sinagot niya sila, "Makinig kayo, kapag nakapasok na kayo sa lungsod, may isang lalaking sasalubong sa inyo na may isang bandang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay kung saan siya papasok. Pagkatapos, sabihin ninyo sa Panginoon ng bahay ipinapatanong ng guro sa iyo, nasaan ang silid pampanauhin, kung saan kami kakain ng aking mga alagad sa araw ng Paskwa. Ipapakita niya sa inyo ang malaki at maayos na silid sa itaas. Doon ninyo gawin ang mga paghahanda." Kaya pumunta sila, at nakita ang lahat ayon sa sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Nang dumating ang panahon, umupo siya kasama ang mga apostol. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, "Labis kong ninais na makasalo kayo sa pista ng pakwang ito bago ako magdusa. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, hindi ko na ito kakainin muli, hanggang sa matupad ito sa kaharian ng Diyos." Pagkatapos, kumuha si Jesus ng isang kopa, at nang makapagpasalamat, sinabi niya, "Kunin ninyo ito at ibahagi ito sa isa't isa. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling iinom ng bunga ng ubas, hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos." Pagkatapos, kinuha niya ang tinapay at nang makapagpasalamat, hinati-hati niya ito, at ibinigay sa kanila, sinasabi, "Ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Kinuha niya ang tasa sa parehong paraan pagkatapos ng hapunan, sinasabi, "Ang tasang ito ang bagong tipan sa aking dugo, na ibinuhos para sa inyo. Ngunit makinig kayo, ang taong magkakanulo sa akin ay kasama ko ngayon sa hapag. Sapagkat ang anak ng tao ay mamamatay ayon sa itinakda. Ngunit sa aba sa taong iyon na magkakanulo sa kanya." At nagsimula silang magtanong sa isa't isa, kung sino sa kanila ang gagawa ng bagay na ito. At nagkaroon din ng pagtatalo sa kanila tungkol sa kung sino sa kanila ang itinuturing na pinakadakila. Sinabi niya sa kanila, ang mga hari ng mga Gentile ay may kapangyarihang pamunuan sila, at ang mga may kapangyarihan sa kanila ay tinawag na mga pinunong kagalang-galang. Ngunit sa inyo ay hindi dapat maging tulad nito. Sa halip, ang pinakadakila sa inyo ay maging katulad ng pinakabata. At ang pinakamahalaga sa inyo ay maging katulad ng isang naglilingkod. Sapagkat sino ang mas dakila, ang taong nakaupo sa may hapag o ang siyang naglilingkod? Hindi ba ang taong nakaupo sa may hapag? Bagaman kasama ninyo ako bilang isang naglilingkod. Ngunit kayo ang mga nagpatuloy na kasama ko sa aking mga pagsubok.
Ibibigay ko sa inyo ang kaharian, katulad ng aking ama na nagbigay sa akin ng kaharian, upang kayo ay kumain at uminom sa aking mesa sa aking kaharian. At uupo kayo sa mga trono na hahatol sa 12 lipi ng Israel. Simon, Simon, mag-ingat kayo, sapagkat hinihingi kayo ni Satanas upang salin kayo tulad ng trigo. Ngunit ipinanalangin kita, upang hindi hamina ang iyong pananampalataya. At pagkatapos mong muling manumbalik, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Sinabi ni Pedro sa kanya, Panginoon, handa akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, Pedro, hindi titilaok ang tandang sa araw na ito, bago mo ikaila ng 3 beses na kilala mo ako. At sinabi ni Jesus sa kanila, nang ipinadala ko kayo na walang pataka, supot ng mga kakailanganin, o sapatos, nagkulang ba kayo ng kahit na ano? At sumagot sila, hindi. Kaya sinabi niya sa kanila, ngunit ngayon, siya na may pataka, kunin niya ito, at maging ang supot ng pagkain. Ang walang espada ay dapat ipagbili niya ang kanyang balabal at bumili ng isa. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, kinakailangang matupad ang nasusulat tungkol sa akin, at itinuring siyang isa sa mga lumalabag sa batas. Sapagkat natutupad na ang pahayag tungkol sa akin. Kaya sinabi nila, Panginoon, tingnan mo, narito ang 2 espada. At sinabi niya sa kanila, tama na iyan. Mga awit, Psalm 50:1-15. Ang tanging makapangyarihan, ang Diyos, si Yahweh, ay nagsalita at tinawag ang daigdig mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Mula sa Sion, ang kaganapan ng kagandahan, ang Diyos ay nagningning. Dumarating ang ating Diyos at hindi nananatiling tahimik, isang apoy ang lumalamon sa harapan niya, at bumabagyo ng napakalakas sa kanyang paligid. Nananawagan siya sa kalangitan at sa lupa para mahatulan niya ang kanyang bayan, tipunin ang mga matatapat sa akin, ang mga nakipagtipan sa akin sa pamamagitan ng pag-aalay. Ipahahayag ng kalangitan ang kanyang katuwiran, dahil ang Diyos mismo ay hukom. Sala, makinig, aking bayan, at ako ay magsasalita, ako ang Diyos, ang inyong Diyos. Hindi ko kayo susumbatan dahil sa inyong mga alay, ang sinunog ninyong mga handog ay laging nasa aking harapan. Wala akong kukuning toro mula sa inyong bahay, o lalaking mga kambing mula sa inyong mga kawan. Dahil ang bawat hayop sa kagubatan ay sa akin, at ang mga baka na nasa 1,000 burol. Kilala ko ang lahat ng mga ibon sa mga bundok, at ang mga mababangis na hayop sa bukid ay sa akin. Kung ako ay nagugutom, hindi ko sa inyo sasabihin, dahil ang mundo ay sa akin, at ang lahat ng mga bagay dito, ay sa akin din. Kakainin ko ba ang laman ng mga toro o iinumin ang dugo ng mga kambing? Maghandog kayo sa Diyos ng alay ng pasasalamat, at tuparin ninyo ang inyong mga banal na panata sa kataas-taasan. Tumawag kayo sa akin sa araw ng kaguluhan, sasagipin ko kayo, at ako ay inyong luluwalhatiin. Ama sa langit, habang kami ay nagbabalik-tanaw sa pagtawid sa Jordan at sa pagtatatag ng iyong tipan sa Israel, kami ay napapaalala ng iyong katapatan at ng tawag na alalahanin ang iyong mga makapangyarihang gawa. Sa gayon din, Panginoon, tulungan mo kaming ihanda ang aming mga puso habang kami ay lumalapit sa hapag ng komunyon, na kinikilala ang sakripisyo ni Jesus at ang bagong tipan na kanyang itinatag para sa amin. Naway may alay namin ang aming buhay bilang mga buhay na handog, na nagdadala ng papuri at pasasalamat, gaya ng hinihikayat kami ng awit kapitulo 50 na parangalan ka ng buong pagkatao namin. Palakasin ang aming pananampalataya upang magtiwala sa iyong gabay habang kami ay humaharap sa mga hamon ng bawat araw. Hayaan mong ang iyong karunungan ang gumabay sa bawat hakbang namin. Amen.